News Updates. Sa ating mga balita, Environment Group naghain ng reklamo dahil sa umano'y red tagging laban sa SMNI at AFP. Security guard na bundol ng humarurot na kotse sa Pampanga. Crime rate sa bansa bumaba ng 27.6% mula January 1 to February 10 ayon sa PNP. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Naghain ng reklamo ang Environmental Defenders Congress o NVDEFCOM sa Commission on Human Rights laban sa 80th Infantry Battalion at Sunshine Media Network International o SMNI dahil sa umano'y red tagging. Ayon sa NVDEFCON, inakusahan sila ng naturang military unit sa isang Facebook post na nagpakalat ng propaganda at misinformation at iniuugnay din sila nito sa Communist Party of the Philippines o CCP. Dagdag pa ng koalisyon, pinaratangan din sila ng kaparehong alegasyon ng SMNI host na si Lorraine Badoy at ka Eric Celis sa isang talk show kasama si 80th IB Commander Lieutenant Colonel Mark Anthony Ruby. Anila, hindi lamang nito nilabag ang kanilang democratic rights kundi inilagay din sila sa kapahamakan. Bunsod ito ng pagsuporta ng koalisyon sa militant human rights group na Karapatan na nagpahayag ng pagkabahala dahil sa tumitinding militarisasyon sa Rizal kung saan ipinapatayo ang Wawa Violago Dam projects na ayon sa ilang environmental groups at indigenous people ay may malaking banta sa biodiversity at water security ng Sierra Madre. Sa pool sa CCTV footage ang pagbundol sa isang security guard ng humaharurot na kotse sa Clark Freeport Zone sa Pampanga nitong linggo. Makikitang papatawid ng CQ sa exit gate nang salpukin siya ng itim na kotse at tumilapon dahil sa lakas ng pagkakabangga sa kanya. Nagtamo ng mga sugat sa ulo at katawan mula sa aksidente ang biktima na kinilalang si Gilbert Tabing. Ayon sa mga otoridad, sumuko na ang driver ng kotse at nakipag-areglo sa biktima. Bumaba ng 27.6% ang crime rate sa bansa mula January 1 hanggang February 10 ayon sa Philippine National Police o PNP. Saad ni PNP Chief General Benjamin Acorda, bumagsak ang bilang ng index crimes o ang mga kinokonsiderang seryosong krimen sa 3,246 mula sa 4,485 na naitala noong nakarang taon sa kaparehong panahon. Dagdag pa ni Acorda, lubos ding bumaba ang naitalang focus crimes na nasa 3,224 cases mula sa dating bilang na 4,453 cases. Pagbabahagi rin niya, aabot na sa 6,000 drug suspects ang naaresto at tinatayang 456 million pesos na halaga ng droga ang nasamsam ng pulisya mula January 1 hanggang February 8 ngayong taon. Para sa Kidlat News Updates, ito si Jai Reyes, nag-uulat. Halos naging simbol ng kayamanan ng baril. Nag-dominate talaga ang power ng baril dito sa Basilan. Sa pagputok ng baril, nawasak ang pinakaiingatang kapayapaan. As a young lieutenant, yung iniisip namin noon is to survive every day. No? Kailan ba ito matatapos? Sa bawat punglong itinutok sa kalaban, namayani ang ibang klaseng kalupitan. Tuturing namin yung lahat ng sundalo is kalaban. Sa Abu Sayyaf, pati sibilyan, ituturing nilang kaaway. Ang goal lang namin is mamatay. Ngunit sa pagputok ng baril, nagising ang diwa ng pagkakaisa para puksain ang utak ng kasamaan. Mag-surrender at sumuko na kayo. Masama bang mangarap na ang next generation hindi na sana sa baril mamatay? Sa pagpapatuloy ng espesyal na serye ng Magandang Gabi Pilipinas, tunghayan ang istorya ng pagbangon ng lalawigan ng Basilan. Mula sa pagiging pugad ng karahasan, paano napanaig ng pamahalaan ang hangaring mapalaya ang probinsya mula sa kamay ng terorista. Magandang Gabi Pilipinas, February 18, 5:15 to 6:15 p.m. dito lang sa PTV. At inyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.